and keep on standing. Amen? Okay, praise the Lord for that. So, bago tayo dadako sa mensahe natin, remind ko ang lahat, we'll start tomorrow at 9:30. Ha? Congregational singing yan. Hindi na ninyo makikita yung countdown. Wala na yan. Okay? Ang ipapakita na lang natin yung special number at saka preaching. Yun lang. Pero we will start 9:30 and we will start our normal service. Okay? So, tomorrow, expect natin ang bawat isa. Let us pray for one another that each and every one will be available and you could be able to come. Mas maganda, you can come early. Come slowly and early. Okay? And bring the food and we will have fellowship. Maliwanag ba? Mag-type kayong amen. Okay. So, gagawin po natin yan. Then, pagkatapos po ng Sunday, every Wednesday and every Saturday, talagang service na po tayo niyan. Service na. Okay. Papayagan ko lang yung mga pamilyang dito malapit sa Little Baguio at saka pwede na yan. Pwede kayong pumunta. Sabihan ninyo ha, dito sa Uliran, ganyan. Okay, you can come all. Pero hindi ko gustong maramihan, hindi yung kumpol-kumpol. Paglabas natin sa church, ganun din. Pero kailangan may mask kayo. Kasi ayaw natin na makita tayo ng mga kwan dyan na hindi tayo sumusunod sa protocol. Okay? Maliwanag po yan. Pag kayo may sakit, wag na kayo munang pumunta. Dahil kahit ano mas maganda nang magstay sa bahay muna para maiwas tayo. Wala akong pangwan eh. Anong tawag yan? Yung tinututok ganyan. Okay? So, yun lamang po ang pasabi. At mamaya, pag kung may nakalimutan pa ako, ikuha na lang natin after the message. Okay? Kung kayo naka-ready na, I want you to get your Bible. Open your Bible now. In the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 8. For this message, ang text natin nasa Deuteronomy chapter 8. Basahin ko lang po yung verse 1 and verse 2. Okay? Alang sabi dyan, sa verse 1, Deuteronomy chapter 8, kung nandyan na. Okay. Ang sabi yan sa verse 1, all the commandments which I have commanded this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto thy fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee this 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Okay? Of course, this statement was spoken truly and directly to the children of Israel. Okay? Now, dito ko po kukunin ang mensahe natin na pinamagatan kong lockdown. 40 years in the wilderness. Lockdown. 40 years in the wilderness. Okay? May purpose po yan. Now, kung inyong titingnan ang rota, okay, from Canaan, okay, to the promised land, from Egypt to promised land, mga minamahal, okay, direct route, direct route, okay, it will only take 11 days na to reach the promised land. Kung direkta. Kaso lang,
tandaan nyo, it is the leading of the Lord. May purpose kasi yung wilderness. Kaya instead na i-direct na ganyan, 11 days lang, dito sila pinadaan. Allah, kahirap-hirap dito. Dito sila pinadaan. They wandered 40 years in the wilderness. Okay? Pero nandyan na nakastate, mga kapatid, ang reason ng Diyos. Sabi po, basahin natin, 9:6 ng Deuteronomy muna. What kind of people are these people? Okay, sabi niyan sa verse 6, Deuteronomy chapter 9, verse 6, sabi niya, understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness. Hindi niya binigay itong promised land na ito dahil matuwid silang tao. Dahil mabuti silang mga tao ng Diyos. Pero sabi diyan, for thou art what? A stiff-necked people. Alam na ng Diyos eh. Kita ng Diyos ang puso ng mga taong ito na sila po'y talagang matitigas ulo. Oo. Kaya hindi sila pinadirect sa promised land, kundi pinadaan sila sa wilderness kasi ang pinaka-purpose dyan, verse 2, that is the purpose and the reason. Chapter 8, verse 2, ang sabi dyan, thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee these 40 years in the wilderness. For what purpose? To humble thee. Aba, pambihira. Ang ibig pala sabihin ito, ang mga taong ito'y ma-proud klaseng mga tao. Mayroong pag-iimbot sa kanilang mga puso. Okay? To prove thee. Sabi niya, to humble thee. Tapos sabi, to prove thee, para subukin. Alam niyo yung word na prove thee, para po patunayan eh. Para mapatunayan. Kasi maybe, nang ito'y sinabi ni Moses sa mga tao, yung mga tao, hindi, humble kami. Hindi kami prideful na tao, hindi. Masunurin kami. They may reason that out. Pero tingnan natin. Kaya pinadaan sila sa wilderness to prove, to test them. Para ano? For them to realize what was really in their heart. Alam na ng Diyos eh. Alam ng Diyos ang kanilang mga puso. Pero sila, kinakailangan makumbinse. Okay? Kaya sa akin po, naintindihan ko. Okay, ano pa? To humble thee, to prove thee, to know what was in thine heart. Whether sila ba'y susunod talaga sa utos ni God o sila'y magdi-disobey. Amen? Now, ang pinaka-purpose ng wilderness is for them to realize who they are. Who they are. Alam nyo kung minsan ang lockdown, mga kapatid, may purpose si God eh. Ang purpose ng Panginoon, kaya may mga lockdown na ganyan, para makita natin kung sino tayo at ano tayo. Amen ba, mga kapatid? Now, nais kong ipakita ito sa inyo, ha? Okay. Ito po. These people are proud. They have irritated and angered the Lord in their disobedience, according to Deuteronomy chapter 9, 7 to 8. Anong sabi diyan? Tingnan nyo. Deuteronomy chapter 9, 7 and 8. Remember and forget not how thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness. From the day that thou didst depart out of the land of Egypt until ye came into this place, ye have been rebellious against the Lord. Pambihira yan, no? Yan po. Also in Horeb, ye provoked the Lord to wrath, so that the Lord was angry with you to have destroyed you. So dyan po, mga kapatid, maliwanag na ang Panginoon ay pinapakita sa kanila kung sino talaga sila. Para ano? Para po sila dapat magbago. Alam niyo po, ako nakikita ko, ang 40 years, pinadaan sila ng Panginoon sa ganun to be able
for them to give a chance. Yung binigyan ba sila ng chance ng pero kung magbago ba talaga o hindi? Biro mo, 40 years? Di ka nagbabago? Grabe yan. Amen? Kaya alam nyo mga minamahal ko, may lockdown. Ang lockdown natin, sana mayroong lesson tayong natutuhan. No, okay. Pakita natin. Prinits ko ang isang mensahe na tinawag kong Lockdown of Garden of Eden. Hello? Anong purpose doon? After the fall of man, inalis sila. Ineject si Adam and Eve sa garden. Tapos pinapunta sila sa east, okay, of the garden. Tapos ang ginawa ng verse, according to Genesis 3:22-24, God put a cherubim, okay, to guard the garden. Bakit po? Kasi sabi ng Diyos, baka mag-sneak in sa Adam and Eve at kakainin nila yung that tree of life. Kaya pinagwardyahan ni God eh. Bakit po? Dahil dapat ang unang makain ni Adam and Eve, hindi po yung tree of knowledge of good and evil. Dapat ang unang makain, tree of life. So, pinagwardyahan ng Panginoon. Actually, yung lockdown ng Garden of Eden, makikita ninyo na hindi na po naalis yan. Wala na kayong mabasa sa Bible na ang pagka-lockdown na yun ay naalis. Wala. Bakit po? Because for the sake of what? Prevention and protection. Hello? Amen? Now, lockdown. Saan? Lockdown in the ark na preaching kay Noah. Ayan po ay nasa Genesis chapter 7, 4, 7, and 16. Anong purpose? Sabi sa chapter 6, I think verse number 5, ang kasamaan ng tao sa balat ng lupa ay sobra na talagang katindi na gusto ng Diyos linisin. Pero nakitang grace ni God kay Noah kasi he was a righteous person in the midst of those evil generation. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi kay Noah, gumawa ka ng arka at lahat pumasok doon for preservation. Amen? And protection din. Naunawaan nyo ba? Okay. Lockdown kay Noah yan. Ngayon, lockdown naman sa atin. Now, ano naman itong sa atin? Lockdown of all nation. Nangyari hindi. Nangyari ito. Lockdown of all nation. Di ka pwedeng magta-travel. Bakit po? To avoid this pandemic, COVID-19. Tama hindi? Amen? Para ito Para makontrol, para ma-minimize, para ma-avoid yung marami pang death and destruction. Bakit po? Hanggang ngayon wala pang cure. At lagi nating ini-emphasize, maunawaan ninyo yung GCQ natin at saka MCQ later. MGCQ. Ang pinaka-purpose ay ito. Tandaan nyo, hindi po dahil wala ng pandemya at wala ng COVID-19, kaya po ito ay ginawang GCQ. Hindi ho. Nandyan pa yung pandemyang ito at COVID-19. And everybody are susceptible na pwede kang mahawaan, pwede kang maapektuhan, pwede kang makontaminate. Paano po? Pwede kang ma-infect. Kaya lang nagka-GCQ tayo kasi wala nang pera gobyerno. Kailangan magtrabaho na. Kaya tingnan mo, lahat ng mga pamimigay ng gobyerno tapos na. Bakit po? Kasi hindi kayang pakainin ng gobyerno ang lahat ng tao. Naunawaan nyo ba? Kaya bilang mga membro, magtrabaho ka na kahit na may pandemya pa. Ang nakakatakot dyan, dahil hindi natin nakikita, baka maya, pag uwi mo ng bahay, mayroon ka na pala. Pagkatapos ikaw manghawa sa mga matatanda mo, sila una mamamatay. At ikaw ang hawa sa maliliit na mga babies, bata. Ganon yun eh. Kaya,
kaya kinakailangan ipa-follow natin yung proseso para prevention yan. Okay? Ang lockdown natin ay ma-prevent, ma-minimize, ma-avoid yung tinatawag na hawa-hawa. Dahil wala pang cure. The world right now had already plenty of casualty and yet increasing. Pansin nyo ba? Yet increasing. Kahit na sa atin sa Pilipinas. Nag-i-increase pa yung mga kwan. Yung mga nahahawaan. Hindi lang tinututukan ng gobyerno kasi ang tinututukan, ABS-CBN, kung ano-ano. Hello? Pagbukas mo na mo cellphone mo, puro riot sa Amerika ang makikita mo. Bakit po? Doon na naman na-divert. Pero yung pandemya nandyan. Amen? Kaya pag hindi tayo mag-ingat at hindi tayo magpo-focus sa Panginoon, ay pwede tayong malinlang at pwede tayong magwa-wandering away. Amen? Kaya kinakailangan atin itong bantayan sa pang-araw-araw nating ginagawa. Amen ba, mga members? Tatandaan nyo, you need to be, mayroon akong preaching, fighting the real fight. Mayroon yan. At saka mayroon pa isang preaching. Baka next week, ipipreach ko. Ano yun? Caution against COVID-19. Kasi iniisip ko, kailangan ma-warningan ng bawat mga membro. Okay? Dadalhin ko yan. But mga kapatid, sa pananampalataya, nais kong titingnan nyo ito. Alam ba ninyo, mayroon pang isang lockdown? Hindi pa nangyayari. Pero mangyayari. Tingnan natin Pakita ko sa inyo. Verse, saan? Itong lockdown na ito, hindi pa nangyayari. Pero, nakapredict na ito na mangyayari. 2 Peter chapter 3, verse number 7. Ano sabi niya? But the heavens and the earth, which are now, lockdown ito. Ng heaven and earth. Ay by the same word, are kept in store. Yan ang lockdown. Kept in store what? Reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Sinasabi natin, Pastor, grabe na ang kasamaan ng tao sa panahon na ito. Terribly ang immoralidad. Terribly po ang lahat ng mga riot dito, riot doon. Dami po. Ang gulo. Naka-reserve na yan. Bakit po ang pinaka-purpose ng lockdown na yan? Pero wala na tayo dito niyan. Amen? Ang sabi niyan, reserve unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Okay? Verse number 9 and 10. Ano sabi niya? 9 and 10. Okay? Ang sabi sa verse 9 at saka verse number 10 ay ito. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi po kailanman napipelang pangako at sinabi ng Diyos. Okay? Sabi niya dyan, as some men count slackness, but is what? Long-suffering to usward. Mabait pa rin si God. Nagbibigay pa rin ng tsansa. Sabi niya, not willing that any should perish, but all people should have come to repentance. Kaya alam niyo mga kapatid, mayroon talagang graciousness si God na ini-extend sa lahat ng taong hindi pa sure ang kaligtasan. At i-grab natin yan bilang mga believers. Okay? Verse number 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Hindi ba rin yung napapansin? Na ngayon sobra na talagang init. Terrible. Nag-uusap kayo ng mga kapatid ko, sabi niya, sa amin ngayon dito, ang aming temperature ay nasa more than 100 degrees. Sabi ko, ate, dito sa amin, 80 lang, mainit na 80. Sa inyo, 100. Oo. Kaya bawal, hindi kami lumalabas. Kasi talagang pag lumabas ka, masusunog, balat mo. Sa sobrang init, sabi ko, pwede ka nang maglaga ng itlog niya na.
Amen? Oo. Pero ganun ho. Hindi na normal, mga kapatid ko. Hinahandaan na. Hello? Bakit ho? Sabi ng Bible yan ho. The element shall melt. Pero anong elemento? Ginto, pila, kung ano-ano. Bakal, lahat po yan. Matutunaw at magugunaw. Dahil sa ano? Sa sobrang init. Oh. And the earth also and the works that are therein shall be burned up. Now, may verse 11 na gusto kong inote ng lahat ng mga mananampalataya. Verse 11, tingnan ninyo. Ang sabi niya ito, seeing then that all these things shall be dissolved. Hoy, lahat ng mga ari-arian nyo dito, pag dyan nakalaan, lahat ho yan mapupugnaw at matutunaw. Kaya talagang tama, sabi ng Bible, hindi po masamang may ipon tayo dito pansamantala. Pero kung lahat ng investment natin dito, nandito sa lupa, lahat po yan, mapupugnaw yan at saka magmimelt yan. Wala kang mapapakinabangan dyan. Pag oras na ikay mamatay, iiwan mo lahat yan. Pag oras na ang Panginoon, wasakin na itong mundong ito, wala na. Hindi naman siguro tayo makaabot ng ganyan kasi may rapture naman. Amen? Pero lahat yan ay madidissolve. Tapos ito sabi niya, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Dahil alam natin na lahat dito ay just as nating, ano ngayong klaseng tao? Ang ating ikabubuhay, word na conversation dyan, our day-to-day living. What kind of person should be our day-to-day living? Ang sagot po dyan ay ganito, my day-to-day living has an eternal purpose, has an eternal meaning. Come on! Ang aking paglilingkod at ang aking ginagawa sa Panginoon ay hindi lang panlupa. Hindi investment lang dito sa lupa. Kundi ano? Ang investment ko sa langit. Hello? Bakit po? Dahil dito sa lupa, mawawala lahat yan. Pero kung ang investment ko ay nasa langit, sigurado, ang yaman doon ay alaga ni God at hindi mawawala. Amen? Kaya this life are intended and invested for what? For heavenly purpose. For heavenly meaning. At yun ang kagandahan ng buhay na to na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? It is not only under the sun, it is always beyond the sun. Amen? Yun ang sabi niya, what manner of conversation yun? Kaya binabantay natin ang buhay natin na hindi ito magiging lapastangan o hindi mag-violate sa salita ng Diyos. Now, their lockdown, balik tayo sa kanilang lockdown. Their lockdown in the wilderness for 40 years will show what kind of heart do they have. Amen? For them to realize and recognize. Hindi yan para sa Diyos kasi alam na ng Diyos kung ano sila. It also show what kind of people they are. Kaya alam nyo mga kapatid, itong lockdown na ito, pag walang ginawa kayo at hindi na ninyo na-develop ang relasyon nyo sa Panginoon, parang walang saysay. At di kayo natuto. Amen? Alam nyo, dapat ang lockdown na ito, nagtulong talaga sa atin na mag-grow na ano, na talagang, masasabi mo, ganun pala no, pag walang church, no? Parang kulang. Ganun pala no, pag walang pera. Parang wala kang nagagawa. Ganun pala no, pag walang ng business, wala na lahat trabaho. Ay, ang concern mo na lang, kain tulog, mga taba-taba ka, hanggang mga atake ka. Hello? Wala kang nagawa eh. Napansin nyo ba? Kaya dapat ang pagka-lockdown ng isang Kristiyano, hindi dapat wala kang ginawa. Kundi ano? Kaya laging ang preaching dito ay ginagaidan kayo na ano? Ang pagka-lockdown natin, kinakailangan ito ay magbibigay sa atin ng paraan
para po ang ating mga nasayang na panahon. Ang mga panahon na kung saan kinain ng kabisi natin sa trabaho, kabisi natin sa maraming at tupag na trabaho dito sa mundo, at kinukupit pa natin ang sa Diyos na oras. Panahon ito ngayon, Tayka, ang oras na ito sa laktat, wala akong ginagawa. Ha? Walang pasok, walang trabaho. Ang gagawin ko ngayon, spend ko time ito sa Panginoon. Amen? Ang iba, nag-spend ng time sa gardening. Amen? Spend ng time sa ganito. Bakit po? Kasi may purpose yan eh. For God's honor and for God's glory pa rin yan. Amen? Ang lockdown sa wilderness, lesson sa kanila to learn. But they never learn. Ha? Amen? Amen? Alam nyo mga kapatid, according to Numbers chapter 14, according to Numbers chapter 14, 20 and to 24, sabi niya, and the Lord said, I have pardoned according to thy word, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Yan ang purpose eh. Because all those men which have seen my glory and my miracles, which I have did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times. Grabe talaga. Binigyan na silang pagkakataon, and have not hearkened to my voice. Oh, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoke me see it. 24. But thy servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring unto the land whereunto he went, and his seed shall possess it. Pansinin ninyo. According to that, mga kapatid, verses, mga kapatid, mayroong dalawa na hindi nag-disobey. Si Caleb yung isa ay si Joshua. Amen? Okay? Verse number 32 to 35. Anong sabi? But as for you, your carcasses, they shall fall in this wilderness. Okay? And your children shall wander in the wilderness. How many years? 40 years. And bear your whoredoms until your carcasses be wasted in the wilderness. Hanggang sila lahat mga matay. After the number of the days of which ye have searched the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years, ye shall know my breach of promise. Sabi ng Panginoon. Grabe. Na-declare na. Dineclare ng Panginoon. Okay? So, sino po damay? May dalawang nadamay. Sino yon? Si Joshua at si Caleb nadamay. Pero wala kayong makikita na si Joshua at si Caleb within 40 years nag-complain. No? Amen? Kasi nasa puso eh. Anong verse yun? Numbers 14:24. Ano sabi niya? 14:24. Numbers 14:24. But my servant Caleb, because he had another spirit within him. Verse 30, another verse pa. Nabasa ko na yan eh. Verse number 30. Doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein. But Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Damay ang dalawang yan. Damay. Okay? Pero makikita ninyo yung spirit nila na paganda. Okay? Pero sabi niya, lahat, they'll all die in the wilderness. Amen? At ito po ay natupad at nangyari. Amen? Amen? Basahin Exodus, Leviticus, Numbers says, my servant is dead. Paano na-fail si Moses? Hindi, na-fail din si Moses dahil nainit ang ulo. Bakit po? Nang unang command ng Panginoon na ang mga tao ay nagko-complain, nagmumurmur doon sa tubig dahil mainit, walang tubig. Ang sabi kailangan ng tubig. Sabi ng Diyos, sige, I will stand in the rock and you strike the rock.
and water will gush out. Lumabas nga. Sunod, complain na naman yung mga tao habang nagta-travel sila. Complain na naman. Wala na naman tubig. Oh, galit na naman sila. Gusto lang batuhan si Moses. Okay, at saka si Aaron. Complain na naman si Moses naman. Ganun na naman. Sangguni naman kay God. Sabi ni God, okay, sige. Speak to the rock ang kasunod na instruction. Speak to the rock. Paglabas ni Moses, ganyan. Nandoon yung mga tao, sinalubong siya ng mga tao, talagang galit na galit ang mga tao, complain ng complain. Tapos sa galit niya ganyan, instead na kausapin niya yung bato, hinampas uli, pak! Lumabas nga tubig. Pero sabi ng Panginoon, dahil hindi mo sinunod ang aking utos, ikaw makikita mo yung promised land, hindi ka rin makapasok. Hello? Bakit po? Because the rock is picture of the Lord Jesus Christ. When you strike the rock, is minsan lang yan dapat. Kasi minsan lang si Jesus Christ mamatay sa cross. Minsan lang, hindi pwedeng 2 beses. Amen? So yan po. Kaya yon disqualified pati si Moses. Pagkamatay ni Moses, kinuman na ni God. Okay. Yung 19 years old down, okay, tumanda na rin. Okay. Cross. Cross saan? Cross the Jordan River. Ang pagitan ng Egypt at saka wilderness ay ano? Sea. Red Sea. Nahati yun. Kaya nakapasok sila sa... Ang pagitan po ng wilderness at saka promised land ay Jordan, Jordan River. Kaya yun ang hinati naman ni Joshua. Naunawaan nyo? Okay? So, heto na. Heto na mga kapatid. The reason of their disqualification. Una, ang reason ng kanilang disqualification is this. At inote nyo maigi ito. They have bad attitude. At tandaan nyo ito. Hindi tayo madidisqualify sa doktrina. No. Madidisqualify ka pag ang ugali mo ay hindi maganda. Hoy! Paano maging hindi magandang ugali? Pag ikay hindi lumalago sa pananampalataya, madidisqualify ka sa ugali mo, sa spirit mo. Yun ang dahilan eh. Tingnan nga natin, paano yung mga ugali na yon na makikita natin. Buklatin yung Bible nyo. You go to 1 Corinthians chapter 10. Magsimula sa verse number 5 to verse number 11. And you will see their bad attitude and their bad spirit. Sabi doon sa verse number 5, 1 Corinthians chapter 10, verse number 5 ay ito. Okay? Ang sabi diyan, but with many of them, God was not well pleased. Hindi talaga natuwa ang Diyos. Sa karamihan sa kanila. Bakit po? Because they have a bad spirit. For they were overthrown in the wilderness. Pinatay sila ng Panginoon sa wilderness. Bakit po? Mali yung turo? Hindi. Mali yung laws? Hindi. Anong dahilan? Mali ang reaction at ugali. Hello? Many of them, God was not well pleased. At ang sabi diyan sa verse number 6, now these things were our examples to the intent we should not lust after evil things as they also lasted. Alam niyo bakit isinulat? For our example, another verse pa yan, ay nasa verse number 11. Now all these things happen unto them for our examples, and they are written for our instruction or admonition. Kaya isinulat yan dyan. Para ano?
Matuto tayo sa kanilang mga kamalian. Kaya lagi kong ini-emphasize, kung kayo ay mga anak, nakita ninyo ang mga kamalian ng inyong mga magulang, hindi nyo pwedeng i-disrespect sila. Kung di matuto ka sa kanilang mga kamalian na para pag ikay dumating na sa oras, sa edad na katulad nila at magulang ka na rin. Ha? Hindi mo na magawa ang kanilang mga mali sa nakaraan. Ganun yan. Kaya lagi natin sinasabi, those who are ahead of you, learn from their mistakes. Of course, you should learn from their success too. Amen? Ano ang kanilang mga bad attitude? Na hindi natuwa ang Panginoon. Sabi diyan, they have lasted. They also lasted, verse 6. Numbers 11:4 yan. They lasted after evil things. Yung magnanasa ka ng mga bagay-bagay na masasama para lang sa iyong self-fleshly gratification. Hindi pwede yan. Yan ang kamunduhan eh. Yan yung last sa mundo. Na tayo dyan, hangad ng Diyos na hindi tayo ma-involved riyan. Amen ba? Amen ba? Okay? Ano pa? Doon sa Numbers chapter 11 verse 4, okay? Alam nyo kung ano ang kanilang complaint doon? Ang complaint dyan, 11.4, ay walang karne. Pero kung pansinin ninyo, okay, walang karne, okay, pag inyong binasa yung Exodus 16, 2-3, makikita nyo, murmur na naman. Yan ang pinakaunang complaint nila at mga murmurings. Kasama yan doon sa Numbers 21, 5-6. Anong complaint nila doon at murmurings? They complain about no food and no bread in the wilderness. Hindi ko maintindihan eh. Kaya kung kayo mga Kristiyano, nasa lockdown kayo, pagkatapos, pag may pangangailangan ka, ikaw ay magkukomplain, nagmumurmur ka, nagrereklamo ka, walang pagkain, kulang pagkain, walang ulam. Bad attitude yun eh. Amen? Kaya ang unang murmurings nila is food. Lack of food. No good food. Yan ang unang complaint dyan. So binigyan sila. Ano ang provision ng Panginoon? No food and bread. Ang sabi doon, patayin ba kami ng Panginoon? Basahin nga natin, Exodus chapter 16, 2 and 3. Ano sabi niya? And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Verse 3. And the children of Israel said unto them, would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and we did eat bread to the full. For ye have brought us forth into this wilderness to kill us, to kill this whole assembly with hunger. Pwede bang patayin ng Panginoon ang whole assembly with hunger? Next. Doon sa another verse. Numbers 21, verse 6. And the Lord sent fiery serpent among the people, and they bite the people, and much people of Israel died. 7. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed to the Lord for the people. Now, alam niyo mga kapatid, ang sunod na complaint nila ay ano? Una, food. Anong ginawa ng Diyos? Pinaulanan sila ng bread from heaven. Angel's food, ka-special. Yun ang nag-sustain sa kanila how many days? 40 years pinapakain sila ng Panginoon ba? Kala mo? Amen? 40 years yan provided ng Panginoon in the wilderness. Pero, dumating doon sa punto na
Puro na lang ganito, puro na lang ganyan. Kanin na lang ng kanin, kanin na lang, tinapay na lang ng tinapay. Wala na bang iba? Nung napuno na ng tinapay, nagalit na naman, complain na naman, walang tubig. Yun naman, ano sunod na complain, walang tubig. Okay? Yan ay matatagpuan. Saan? Okay? Sa Exodus chapter 17, verse 2 at saka verse 7. That is the complaint of what? No water. Naman. Okay? Wherefore the people did chid with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chid ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? And he called the name of that place Massa and Meribah, because of the cheating of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? Talaga nga naman. Hindi ka ba, kahit na Diyos, nagsawa sa kanila eh. Amen? Bakit po? Every time they have a need in the wilderness, pag walang tinapay, walang pagkain, they complain. Pag walang tubig, they complain. Hindi ba pwedeng humingi lang? Come on. Nung wala, puro tinapay, tubig na lang, galit na naman. They lusted after evil things. Number 11:4, ang complaint doon, walang karne. Walang karne. Okay? Anong sabi? Numbers 11:4. And a mixed multitude that was among them fell a-lasting. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Biro mo, binigyan ka na ng pagtinapay mula sa langit. Hindi ka pa ba na makakita, miracle ito? Amen? Nakakita ka na walang tubig sa disyerto pagkatapos, bambira yung bato, ay pinukpok lang, lumabas yung tubig, nakainom lahat. Miracle na naman yan. Ito na naman, kailangan na naman ng karne. Pambihira. In fact, kung babasahin nyo yan, pati si Moses dyan nag-complain eh. Kailangan ba lahat patayin ang mga baka para pakainin itong mga taong ito? Ganun yan, pag binasa nyo tuloy-tuloy yan. Can God really furnish a table in the wilderness? Ilang thousands of baka ang patayin. Para ano? Para mapakain itong millions ng mga tao ito at mga pamilya nila. Sabi ng Panginoon, maiksi ba ang kamay ko? Tomorrow, I'll be preaching a message entitled, Is the hand of God shortened or powerless? Bukas yan. Pambihira. Amen? Tanungin ko kayo, kayong mga nanonood, kayong mga members sa simbahang ito, nagkulang ba ang Diyos sa pagpo-provide ng ating pagkain araw-araw mula lockdown hanggang ngayon? Hindi, di ba? Amen? Oh. Bakit ho? Bakit ako niwalang hindi? Ilan lang to? 3 months? 3 months. Ilan yan? 60 days? Ha? 90 days? Sa kanila, 40 years. Hello? 40 years nag-provide ang Diyos. Sabi nga ni Moses, pambihira naman. Ilang baka ang kailangan patayin para mapakain itong mga taong ito. Pero sabi ng Pero, kung hindi totoo, tingnan mo bukas. Kay pasusukahin ko ng karne itong mga taong ito sa wilderness. Makanano kaya? Anong ginawa ng Diyos? Pinadalhan niya ng quails, mga pugo. Yung iba, takaw na takaw talaga. Anong ginawa? Sinubrahan, kaya nangasira-sira. Ganon din ang ginawa nila doon sa bana eh. Sabi ay, ang kumuha lang kayo ng para sa inyo ha. Pagkatapos mag-iipon pa, kinabukasan, inuod. Bakit ho? Bad attitude talaga kahit alam mo, yun nga lagi sinasabi natin,
Pag ang tao may bad attitude, kahit gaano pa kaganda ang mga favor at mga blessing na ibibigay sa kanya ng Panginoon, hindi talaga magpasalamat, complain ng complain. Kung ganyan kang klaseng Kristiyano, hindi ka na toto sa lockdown mo. Amen? Hindi tayo ganyan. Amen? Lahat mag-type. Kung hindi ka ganyan, mag-type kang amen. Mag-type. Para maraming amen. Hindi tayo ganyan. Hindi ako ganyan. Amen? Ayun, tingnan ko nga kung marami ang response. Amen? Oh, they tempted the Lord. Okay? Of no water, they tempted the Lord and complained about no food, no bread. They lusted about evil things. They complained about no meat. Ano pa? They worship idols in the wilderness. Alam natin yan. Iba sa kanila, pinagbabawalan na hindi mag-asawa ng hindi Jew, nag-asawa kaya may mixed multitude. Bakit po? Violation of God's law. Anong dahilan? Ang teaching hindi tama? No. Ang guidance hindi tama? Ang law hindi tama? No. Nakabigay lahat, nakaturo lahat ang tamang pagtuturo. Pero ang problema, bad attitude. It is their attitude that disqualify them. All of this bad attitude and spirit were the cause of their unbelief, cause of their discontentment, cause of their dissatisfaction, and cause that their condition was evil rather than good. Alam niyo mga kapatid, kung maganda ang ugali mo, kahit pangit pa ang sitwasyon mo, magpapasalamat ka pa rin eh. Amen? Good attitude will create your world eh. Tama, hindi? Pag maganda ang attitude mo, naku, walang anumang negatibo na lahat ma-appreciate mo pa rin kahit gaano ka pangit. Bakit po? Makikita nyo naman sa amin yan. Makikita nyo yan sa pamilya namin. Makikita nyo sa pamilya ng pastor nyo na kailanman kami hindi nagko-complain anuman ang sitwasyon. Kita nyo kay Sir Simon, grabing sitwasyon niya. Pero we never complain. As long as we serve the Lord, life is just enjoyable. Bakit po? Kasi yun ang buhay eh. Amen? At naintindihan niya ng banga ninyo na mga naglilingkod sa Panginoon na ang sarap talaga magiging anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya kahit na may mga sitwasyong hindi maganda. Tama, hindi? Doon natin makikita yan eh. Okay? Hindi tayo nagugupo ng mga bad situations. Katulad ito, hindi yan. Nakaka-challenge pa nga yan eh. Opo. So, okay? This is what? Their bad attitude. Dalawa lang to eh. Last, pangalawa, the caution or warning. May bad attitude na, kailangan warningan. At this caution and warning was our example also. Tama hindi? Nabasa na natin kanina yan. Na kinakailangan nating ito parang gawin nating personal na warning sa buhay natin upang hindi natin magaya ang mali nilang ugali. Amen? Amen? Ano yon ang caution? Una, Deuteronomy chapter 8. Balik tayo doon sa text natin. Then dito ako magko-close. Deuteronomy chapter 8, verse number 2. Ayan. Ano ang mga caution o mga bantayan natin? Number 1. Number 1. Sulat nyo ito. Dahil ito ay learning lesson natin. Number 1. Take heed of thy pride. Ayan, una. Yan ang unang caution. Inyong bantayan ang inyong pride. Lahat ho tayo mayroon eh. Lahat tayo mayroon. Pag hindi na kontrola yan, delikado yan. Okay? Be careful. Be careful. Take heed of the pride. Ano yung pride? Magiging proud na tao ka ba ito? Makinig maigi. Pag ikaw ay magkaroon ka ng self-centeredness. Pag lagi kang nakatingin sa sarili mo.
Hello? Ano pa? Pag ikay nagkaroon ng self-confidence at ang confidence mo, wala na sa Diyos na papunta sa'yo. Magiging proud na tao ka. Ano pa? Pag ikaw magkaroon ng self-righteousness. So tatlo, bantayan mo. Take heed of thy pride. Be careful of having self-centeredness in your life. Self-confidence at saka self-righteousness. Lahat po dapat yan ay sa Diyos. Ano pa? Self-sufficiency that produces and reveals your pride. Tatlo pala. Self-sufficiency. Alam mo, tandaan niyo ito. Sa buhay na ito, pag ikay titingin sa sarili mo, hindi talaga sufficiente. Kaya wag kang mag-so much confidence sa sarili na sasabihin mo, kaya ko to, kahit na wala Diyos. Di po pwede. Amen? Pride yan. Pride. Number 2. Ay, kakaligtaan to. Okay, number 2. Take heed of forgetting God. Ayan, ang pangalawang babantayan. Saan yan matatagpuan? Verses 11 to 14. Ito na. Pag ikay sumunod sa Panginoon, pagkatapos sa pagsunod mo sa Kanya, abay, ibibless ka ni Lord. Pagpapalain ka. Anong sabi doon? Tingnan natin. Ha? Sabi niya, take heed. Anong sabi niya? Beware! Beware! Take heed. Sabi niya, that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes which I have commanded thee this day. Verse number, tuloy verse number 12. Lest thou, when thou hast eaten and art full, and hast built godly houses and dwelt therein. Ano sabi niya? When thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Ano sabi niya? Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kaya ang una po, bantayan mo, pride mo. Pangalawa, bantayan mo, baka makalimutan mo si God. Pag ikay bless niya na. Hello? Pag ikay pinagpalaan niya na, amen. Makalimutan mo siya. Hello? Amen. Ako po'y naniniwala, makinig kay Mege, na lahat na nawala sa atin, pananalapiin natin, ibabalik ni God yan. Ibabalik sa normal. Okay? At tandaan nyo ito, pag nabalik sa normal, huwag kayong magkampante at hindi nyo kakalimutan nyo ang mga panangako nyo sa Diyos. Hello? Ang mga promises ninyo, ang mga commitment ninyo, dapat bumalik din yan pag binalik na ang mga blessing ninyo. Amen ba? Amen. Hindi nyo kakaligtaan. Kakaligtaan ng tithes and offering, hindi kakaligtaan yung ating mission offering, hindi natin kakaligtaan ang mga giving natin. Bakit po? Because that is the way that God's blessing will continually flow sa atin. Napansin nyo ba? Na nagkaroon ng pandibya, pati pananalapi natin, pinatigil ni God? Napansin nyo yan? Bakit po? Kayang patigilin talaga na God eh. Kontrolado niya yan. Therefore, wag nating kakalimutan siya pag pinagpala tayo. Amen? Next. Last na ito. Take heed of thy pride. Number 2, take heed of forgetting God. When you are blessed. Number 3, 17 and 18. Take heed of self-gratification or self-centeredness. Tingnan nyo. Verse 17 and 18. Ano sabi niya? And thou say in thine heart, thy power and the might of my hand hath gotten me this wealth. Amen? Sasabihin mo sa sarili mo, lahat ng aking yaman na ito, ipinaghirapan ko sa sarili ko. Ano sabi niya? 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ang liwanag eh. Na
Pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, sasabihin mo, wag mong sasabihin na lahat ng ito na-accumulate ko sa sarili ko. Lahat ng ito ay kakayanan ko, kaya ako pinagpala ni God. Hindi. Ako nakamtan itong mga pagpapalang ito. Bakit po? It is He that giveth the power to get wealth. Bakit po? Pangako niya kasi sa mga magulang mo na pagpalain ka. Bakit po? Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? As their forefathers. If thou wilt follow me, I will bless thee. And thou shalt be a blessing. Tapos ang sabi doon, pati na henerasyon mo kasali. Amen? Kaya po mga minamahal ko, hindi po pwedeng kakalimutan natin ang Diyos, anuman maabot natin sa buhay na to. Amen? So, 3 na kailangan kinokosyon tayo. Ano yung una? Take heed of thy pride. Number 2, take heed of forgetting God. Number 3, take heed of self-centeredness instead na God-centeredness. Instead na Christ-centeredness. Nagiging self-centeredness. Nagiging you. At saka I, ang sentro. Diyan binagsak ng Diyos ang demonyo . Pag nakapokus sa sarili. Okay. They were well provided. Tandaan niyo po ito. They were well provided in the wilderness in spite of their bad attitude. Yet, they were given a chance by the Lord for many bearing their sins and evil deeds until such a time that there is no more remedy. They failed God. Why? Because their problem is a heart problem. Their heart was not right with God during these 40 years. Their heart was revealed and manifested during those 40 years. Ano yung kanilang makikita natin sa kanilang puso na dapat wala sa puso natin? There was discontentment and dissatisfaction sa kanilang buhay. There was disobedience to God. And disobedience from His written word and written commandments na sila ay na-fail. There was this place of trust and confidence. Bakit po? Ang kanilang confidence napunta lagi sa sarili nila, wala sa Diyos. Kaya huwag nating gagayahin. Amen ba? Tumayo tayong lahat. Let us bow our head, close our eyes. I want you to search your heart today. Search your heart individually. Kayo na mga nasa bahay, kayo mga nanonood, search your heart. During this pandemic ba ang umiiral bad attitude, complain, murmur? Nandyan ba yung discontentment and dissatisfaction sa buhay? Nandyan ba yung pagiging disobedient natin sa mga salita ng Diyos, sa kanyang mga utos na hindi natin sinunod at na-fail tayo? Saan ba ang confidence natin? Sa sarili natin o sa Diyos? As you bow your head today, ang lahat tayo nakatayo, will you search your heart? Masasabi mo ba sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako dissatisfied. Salamat po sa lahat. Panginoon, hindi ko ako nagtitiwala sa sarili kong magawa kasi wala po talaga akong magagawa kung wala kayo. Panginoon, hindi ko kayo kakalimutan. Hindi ho ako magpuput ng confidence sa sariling ito. Dahil ang sariling ito ay walang magagawa. Hindi po ako magdi-disobey sa inyong mga salita, Panginoon. Kayo lamang ang makagawa niyan. And I hope and I pray that you will join with me sa panalangin ito. O Diyos,
sa panahon, Panginoon, na kami ay nasa lockdown. Patawad po kung mayroon kaming nagawang kamalian sa inyo. Kung nagkulang kami sa pagtitiwala sa inyo. Kung nagkaroon kami ng doubt sa aming mga sarili. Nag-doubt kami sa inyo, Panginoon, at na-focus kami sa aming magagawa. Patawad po, Panginoon, kung mayroong mga violation at tulungan nyo kami. That bad attitude and bad spirit will not continually possess us. Help us, Father. Aming dinudulog muli at nilalapit sa inyo ang aming mga sarili bilang inyong mga anak. Na Panginoon, sa inyo lang ang aming pagtitiwala, sa inyo lang po ang aming pagtingin na sa inyong kamay, na kung saan nakabukas lagi para sa aming mga pangailangan, doon namin makuha ang lahat ng aming mga hinahangad. We are seeking, Lord, that you will restore us, restore our finances, restore our blessings. Panginoong Diyos, sa inyo po kami titiwala dahil wala kaming magagawa. Some of our people are returning to their work. Oh God, we will trust you. Mayroong mga membro na hangad magtrabaho, mag-online business. I-bless niyo po ang mga members who are online business, Panginoon. Ang mga members na nakabalik sa trabaho, ingatan po ninyo, ilayo niyo, Panginoon, sa mga kapahamakan at sa pagka-infect at pagkahawa sa COVID-19. Inihiling ho namin, O Diyos, na patuloy kang manguna. At Lord, tulungan niyo po, tingnan niyo ang aming mga puso, na makita ninyo, Panginoon, na walang bad attitude, bad spirit na nandyan sa aming kaloob-looban. Para po kayo ay ma-magnify, para po kayo mag-glorify, para po, Panginoon, ma-please kayo. Masakit ho na sasabihin nyo sa amin, many of them, God was not well pleased. Lord, nawa sa Conception Bible Baptist Church, wala po pagtingin nyo sa puso ng mga members, mga viewers namin. Masasabi nawa, many of them, I was so well pleased. Yan ho ang aming hingi na gawin mo sa mga buhay namin. Salamat po sa hapong ito. Salamat po sa mga members na nandito. At dalangin ko, Panginoon, na bukas, bibigyan nyo kami ng chance that we will meet each other and we will fellowship to one another and we can say, it is by your grace and by your mercy na kaming lahat ay makapagsama-sama uli. Patnubayan nyo kami at i-bless nyo kami. Salamat po sa mga members namin. I pray for Jabez prayer pa rin. Your supernatural blessing, your supernatural protection, your supernatural preservation, ipagkaloob nyo sa aming lahat ang pag-iingat. Bless our offering in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Salamat po. Ang announcement ko ay ito. Katulad nung pag-umpisa, wala na akong masabi pa. Okay? Basta't kung anong possible na magagawa niyo bukas, gawin niyo na lang 9:30. We will have start our singing and worship. God bless you. Maraming salamat, ha? Oo. O pala. Oo. Ano nga sabi mo, Sam? Oo, after the service, may fellowship tayo. Okay? Sige. Talagang magpe-fellowship naman talaga tayo kasi kakain tayo eh. At tandaan nyo ha, hindi pa kagad tayo yan uwi. May fellowship eh. Enjoy natin. Let us have, sharing, kahit na tayo habang nagkakain, sharing tayo, kahit na namimiss ko kayo eh.
And I really believe we miss each other. Amen ba? Ha? Gawin natin tomorrow. Yun lamang po. At saka ihandaan nyo mga sarili nyo for tomorrow. Okay? Ha? Yung mga malalayo, mag-text kayo kung sino magpasundo, ay susunduin natin. Ha? Okay? Yun lamang po. At wala na akong maisip pa. Okay? Maraming salamat sa mga nanonood namin. Kung gusto nyo pumunta, pwede rin. Okay? Basta't dito kayo sa bayan. God bless you all. Thank you. Thank you. Sige.